Gusto mo bang mas maging confident kapag uma-attend ka ng interview? Yan ba yung gusto mo? Kung yan ang gusto mo, Hi, magandang gabi sa'yo. Again, welcome back to your favorite YouTube channel, Get Good Jerry. Nandito na naman ako, si Jerry Herrera, para magbigay ng mga tips para mas lalong ma-improve yung chances mo na makuha mo yung dream job mo or makuha mo yung next job na inaasam-asam mo talaga. Ito ang topic natin, paano ba mas maging confident, mabawasan ng stress kapag umaattend ng interviews. Yan yung pag-uusapan natin. Meron akong 6 na tips para sa iyo. Yung number 5 and 6, paborito ko yan. Kaya abangan mo. Number 1, para mas maging confident ka kapag meron kang paparating na interview or scheduled interview, kailangan mag-research ka. Do your research. Yan yung palaging unang-una. Pag-aralan mo ano yung may schedule ka for the company. Pag-aralan mo kung ano yung company profile, ano yung background nila, ano yung line of business ng company na yan. Importante rin, ano yung mga competitors ng company na yan na ina-applyan mo. Ano yung presence nila? Meron ba silang opisina globally? Meron bang offices sa US, sa Europe, sa Middle East? Or local base lang ba itong company na to? So, dapat alam mo yan. Pangalawa mong i-research, pag-aralan mo rin yung interviewer mo. Ito, importante. Yung profile ng interviewer mo. Nabanggit ko na yan sa isang video dati, pero ulitin ko dito, kailangan i-search mo talaga ano yung background ng interviewer. Mas mapapadali ang interview mo kapag alam mo yung kausap mo. Okay? Number 3 na i-research mo, dapat ay maghanap ka rin ng empleyado or common friend na kakilala mo na nagtatrabaho sa company. Kung may kakilala ka, mas madali. Hindi naman dahil palakasan system, hindi yon. Kukontakin mo lang, hingi ka lang ng background, anong klase yung company, baka may idea siya paano nagkokontak ng interview mga interviewers. Hindi ka naman magpapaturo na humingi ka talaga ng aktual na tanungan kasi iba-ibang department, iba-ibang skill sets, syempre iba-iba naman ang interviewers at definitely iba rin yung mga itatanong sa'yo. Yung, alam mo yun, yung company background, ano yung style ng management, stressful ba yung company, so makukuha mo yan sa mga kakilala mo. Ngayon, kung wala ka talagang kakilala, wala kang choice, diba? Kundi mag-prepare talaga mag-prepare ka pa ng mas level up para sa darating na interview. Number 2, kailangan mag-practice ka at mag-prepare ka talaga sa darating na interview. Paano ka magpa-practice nito? Una, yung mga common interview questions na lumalabas palagi. Kahit anong posisyon ang ina-applyan mo, lalabas yan. Yung tell me about yourself, can you tell me something about what you want to achieve, yung mga ganyang tanungan, what is your greatest strength or your weakness, why do you want to join our company. So dapat meron ka ng prepared na mga sagutan pagdating sa ganyan. So kung naghahanap ka ng mga medyo magagandang tips din naman, I would say, na galing din sa akin, meron tayong playlist, yung interviews, Q&A and more. Puntahan mo yan sa YouTube channel natin at definitely makakatulong sa'yo. So, mas maganda, no? Kagaya ng ina-advise ko palagi, pag-aralan mo yung prinsipyo dun sa mga sagutan. Bakit yun ang mga sagot na ideal sa mga tanong sa mga interview questions. So, tas maggawa ka ng sarili mong script para pag sumagot ka, talagang galing dito yung sinasabi mo. Mag-practice ka sa salamin, i-record mo, mag-selfie video ka, para pag nagsasalita ka, nakikita mo yung galaw, ano? At isa pa, no, dapat pag nagsasalita ka, pati yung gestures mo, chine-check mo rin yan. Nakikipag-usap din yung kamay natin. Gumagalaw yan, yung eye-to-eye contact natin. Smile ka ng konti sa interview. Mahalaga yan na mine-maintain natin sa interview. Huwag kang gaganito sa interview. Yung nakaganyan ka, tapos sumasagot ka sa interview, hindi ka matatanggap. Kasi ang yabang na dating. At saka parang, very close ang style mo, very close ang style mo, so most likely hindi ka mako-consider.
So, dapat open hand yan, tapos nakikipag-usap ka sa kanila. Kapag nagawa mo yung mga pagpapractice ng mga basic interview questions, yung mga common answers dun sa questions na yan, mas magiging, of course, magiging prepared ka na, mas magiging confident ka kapag ka nakipag-usap ka sa kanila. Parang meron ka na kasing sariling script na pinractice mo na, showtime na lang talaga, performance time pagka time na nung interview mo. It's your time to shine. So, malaking bagay kapag pinaghahandaan mo, pinagpapraktisan mo ang bawat interview na pupuntahan mo. Tip number 3, dapat nag-exercise ka o nag-workout ka. Kahit konting lakad-lakad, konting push-up, or kung nag-gym ka, prior to re-interview, or actually kahit wala ka pang interview, dapat kasama sa routine mo yan. So, para laging alert yung katawan mo, no? Mas madaling absorb yung mga gusto mong matutunan about nagpa-practice ka sa interviews. So, makakatulong yan sa'yo. At saka, mas alert ka kapag kinakausap ka, yung conversation ninyo with the hiring manager, mas madali yung interaction. Ayon sa studies, mas alert yung mga nag-exercise talaga. Tip number 4, good night sleep. Dapat matulog ka talaga ng maayos bago ka interview. Nothing beats a good night sleep. Sabi nga, no, sa kasabihan, sabi ni Tata Lino, nakaset na yung mind mo rin na magpapahinga ka overnight, pagising mo, you will go to the interview para to win this job. Tip number 5, plan your trip or schedule your trip. Kung face-to-face interview, make sure na napakaaga ng biyahe mo. Alam mo naman dito sa Pilipinas, kung nasa Pinas ka, no? Medyo matindi ang traffic. Make sure na alam mo kung saan ka talaga pupunta, na pag-aralan mo na yung Google Maps, saan talaga yung location ng company na pupuntahan mo, para hindi ka talaga maatraso. So, kagaya ng mga practice ng Japanese, don't be on time, be early. Yan yung magandang sundin na, na prinsipyo pagdating sa pag-attend mo sa interview. Kung usually 10 minutes before, dapat nandun ka na sa meeting room, iniintay mo na natawagin ka na lang ng HR or dumating na interviewer. Magandang practice actually, magandang disiplina. So, pag malilate ka, be sure na tatawagan mo yung HR or yung interviewer na malilate ka ahead of time, siguro 1 hour before. Okay? Kasi kung malilate ka, walang notice, bad shot ka na doon. Kahit anong galing mo sumagot sa interview, most likely hindi ka na rin matatanggap. Kasi nasa impression na nila yung hindi ka responsable, hindi ka disciplined to be on time. So, matatranslate yan sa trabaho. Maaring hindi ka rin maging magaling na performer dahil sa simpleng time management hindi mo magawa. Ganon din kapag ka virtual interviews naman ang schedule mo, or Teams meeting, telephone interview. So, kung Teams meeting, make sure na naka-login ka na sa or Google Meetups, video calls, Skype. Make sure na naka-login ka na 5 minutes ahead or at least 10 to 5 minutes ahead ng schedule mo para ma-notify ng system na nag-waiting ka na doon sa interview room, sa online interview room. Okay, always be early. Don't be on time. Kung phone interview naman, make sure na nandoon ka na sa tahimik na lugar before doon sa mga 5 to 10 minutes ahead doon sa time mo. Okay? Ito pa additional tip. Kung meron kang phone interview, meron kang video call, as much as possible. At saka yung face-to-face, meron ka dapat kopya ng resume mo. Na kung virtual interview or phone interview, at least meron ka sarili mong kopya, no? Na binabasa mo. Kasi pag in-interview ka nila over the phone, meron din silang version ng resume mo. Dapat pareho kayo. So, binabasa mo rin dapat. Hawak mo yan. Kasi para in sync kayo nung kausap mo. May tatanungin yan sa resume mo, dapat may paliwanag mo ng maayos. If you have a copy, mas madali yun ipaliwanag. Ngayon naman, kung nasa office ka, face-to-face interview naman, dapat may kopya ka, magdadala ka ng kopya ng resume mo, mga 3 copies. Okay, para sa'yo, isa sa'yo. At kung minsan, 2 ang interviewers, bigyan mo ng tig-1 copy yung interviewers. Ganito yan. Lagi kang mag-o-offer. Ito ang technique na minsan hindi to kinukwento ng ibang hindi ko nakikita to sa ibang YouTube, Magbigay ka ng copy ng resume mo sa mga interviewers kahit hindi sila nanghihingi. Okay?
Kasi it shows na talagang pinagandaan mo, very responsible ka, very mature ka pagdating sa interviews and very professional. Kung meron man silang kopya, sasabihin lang naman nila oh, it's okay, meron kaming kopya, pero pogi points na yun sa part mo or ganda points na kasi nakita nila kung gaano ka ka-prepared. So dun pa lang nakikreate na yung positive impression ng interviewers or ng decision makers para sa'yo. Tip number 6. Number 6, visualize. Dapat i-visualize mo yung sarili mo bago ka umattend ng interview. I-visualize mo yung sarili, mag-relax ka. Mag-imagine ka, visualize mo ang sarili mo na kausap mo yung interviewer na napakaganda, napaka-smooth ng usapan ninyo, eventually magugustuhan ka nila. So all the positive things, yun yung isipin mo. Huwag kang mag-isip na, paano kaya, baka hindi ako magustuhan itong interviewer na to, baka magkalat ako, makalimutan ko. Talagang makakalimutan mo. Diba? So you are what you think. Yun naman palagi. If you think you can or you cannot, you are always right. Tandaan mo yan. So, sabihan ni Tata Lino. Kaya, mag-iisip ka na rin lang, edi think of positive things para susunod yung katawan mo pagka yung mindset mo ay positive pagdating sa mga interview. Yan yung iba, no? Hindi iniisip sa interview. Akala nila puro technical, puro review lang yung pag-i-interview. Mindset din talaga yan. Parang sports, di ba? Meron ding mental game din. So, ganun din sa pag-attend ng mga interviews. Dapat prepared ka physically, tapos yung mga kailangan mo technically sa interviews, and at the same time, mentally prepared ka rin sa interview. So, paano ka talaga maging mentally prepared? Dapat nakaset sa sarili mo that you're attending this interview to win this position, to share with them ano yung contribution na magagawa mo sa company. Yan ang number 1 objective mo dapat pag umattend ka ng interview. At yan yung talagang mindset mo. Contributor mindset. Meron kang ibibigay sa company kaya gusto mo mag-join sa kanila. Number 7, kung madasalin kang tao, naniniwala ka sa pagdadasal, naniniwala kung Kristiyano ka or ano man yung pinapractice mong religion, pray. Magdasal ka rin sa Creator na pinaniniwalaan mo. Kasi merong mga bagay-bagay na hindi beyond our control. Kung minsan nakala mo 100% ikaw na yung makukuha pero hindi pala nangyayari. Kung minsan naman one week na, 2 weeks, hindi nagpaparamdam yung employer. Tapos ibubulat ka, tatawagan ka na o-offeran ka na nila. So somehow, naiisip pa paano nangyari yun. Akala ko bagsak na ako. So kung minsan gano'n. So, nothing to lose. Kung hihingi ka ng tulong sa pinaniniwalaan mo, hindi ito about religion, kung ano yung pinaniniwalaan mo, subukan mong lumapit para dun sa trabaho or sa job na inaasam-asam mo. Okay, tapos na tayo mga friends. I hope etong mga tips na to ay talagang seseryosohin mo, ilalagay mo sa puso mo. Kahit anong trabaho, kahit anong position na apply mo, today, tomorrow, sa future, pag tama yung fundamentals, tama yung preparations mo, at kino-consider mo itong mga tips na binibigay ko sa'yo, definitely, I assure you, makakatulong to sa'yo para makuha mo yung dream job mo. Kung hindi man ito para sa'yo, pwede mo i-share to sa pamilya mo, actually sa anak mo, makakatulong yan. Kahit siguro sa 6 na to or sa 7 na to, kahit 3 lang yung i-practice niya, palagi ko makakatulong. Pero kung lahat ito, i-consider mo na sundin at pag-aralan kung paano mo mai-implement, definitely lamang na lamang ka sa competition. And ang nilalambing ko lang talaga, if you really find this helpful, please feel free to share sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, para marami tayong matulungan. And isa pang lambing ko, kung hindi pa kita subscriber, sana ay makapag-subscribe ka. Again, this is your friendly recruiter, Get Good Cherry. May all your dreams come true and I'll see you on the next videos. Maraming salamat.